dun sa overpriced issue daw, no? 5 hanggang 7 beses daw na mataas kaysa sa mga katabing lupa. Kunyari, yung Villar property daw po, 7,000 per square meter. Tapos yung non-Villar property, 1,880 pesos per square meter. Tama ba yun? Wala mo, yan yung nakakatawa sa lahat. Hindi kami nagtatakla ng presyo. Kung ano lang ang presyo nakalagay sa zonal value, yun ang sinusunod. Kaya walang overprice yan. Yung tanong po ng iba, hindi po kaya daw dahil kayo'y Senate President noon at Chairman ng Senate Finance Committee, yun lang simpleng paglahok sa kwentuhan o hindi pag-inhibit sa usapin nung bagay na to, baka daw po yun ang medyo sinisingil sa inyo ngayon na pagkakamali. Parang hindi conflict of interest daw na malinaw, sana umatras kayo nung ito'y pinag-usapan. Actually, ang nangyari niyan, nung kinukuha ng gobyerno yung lupa namin, kumuha kami, sabi ko sa kumpanya, sa mga officer ko ng kumpanya, kumuha ng ruling sa Department of Justice. Pwede ba ako na daanan at babayaran? Sabi ng Department of Justice, wala kang choice. Pagka kukunin ng gobyerno yung lupa mo, maski na senador ka, maski na congressman ka, wala kang choice. At yun ang base sa ruling na isinabit ko sa Senado. Sabi po ni Senate President ngayon na si Juan Ponce Enrile, parang nagkaroon daw kayo ng usapan no, na kung pwedeng yung 200 million na sa kanya dapat allocation, mapunta dito sa... Wala. Ano po yung tama doon? At pangalawang sinabi niya, parang kinausap niyo daw siya na wag na sanang matuloy o magkapirmahan yung mga senador na pumirma doon sa report. Kami ay hindi nag-participate dyan sa hearing na yan. Saka naman nakakita ng... Ang nag-aakusa, puro kalaban mo sa presidente. Sila nag-hearing, sila gumawa ng rules. Saka nakakita ng justice na ang nag-akusa ang magdagawa ng desisyon. Hindi naman tama siguro yun. Kaya dito sabi ko, malinis ang aking pangalan dyan, malinis ang aking, wala akong ginagawa. Ang hangarin ko lang, magkaroon ng kali doon. Yun pong prinsipyo po siguro yung batayan ng inyong hindi paglahok sa hearing o pagharap sa mga nag-aakusa sa inyo. May iba naman nagsasabi na precisely yun yung test of leadership sana. Face the music, face your enemies. Sabi nung iba, parang medyo naduwag daw po kayo yatang humarap at litisin ang sarili ninyong kapwa-senador. Hindi. Sarili ng yung mga kalabang ko sa politika. Opo. Hindi naman tama yun. Opo. Sabi ko, dapat nag-file sila sa ombudsman o sa judiciary. Yun ang proper venue. Ito ang posisyon ng buong oposisyon. Sinasabi sa akin, huwag ka sasali dyan. Hindi tapos na ang desisyon dyan. Political yan. Ngayon po, tanong ko lang ho, kung magiging Pangulo kayo, you will be facing the same senators, opposition and admin. At parang isa hong natitirang issue doon, kung puro politika ang i-invoke nating dahilan, abay wala nang karapatan tayo mag-usap ng governance o conflict of interest o corruption issue. Kung palaging ang bato, politika lang yan. Paano nyo po hahawakan yung ganong sitwasyon kung kayo'y Pangulo na? Alam nyo, ang ating sistema ng gobyerno, may judiciary. Sila ang liliti sa iyo, di ba? At meron pagkasa Pangulo, merong impeachment. Ayun ang tamang proseso. Hindi yung ganito. Senador, nung sa speakership issue sa House, mismong ang kakampi nyo ngayon si Senator Joker Arroyo, kung natatandaan nyo, tumayo at inisa-isa niya yung ilan sa mga naging violation nyo rin daw. Isa rito yung nakakuha kayo ng utang sa GSIS tsaka SSS. Tama ho ba yun? Mali. Pinagbabawal daw. Siya mismo ang nagsabi sa kanya, tanumpati, di ba? Alam mo, pinaliwanag ko na sa kanya. Never ako nagkaroon ng utang sa SSS o GSIS. Isa pang hininga ng paliwanag yung para daw maiwasan yung conflict of interest, Senador, bilang opisyal ng ating bayan, dapat nyo i-divest ang interest at control ng inyong mga negosyo 60 days matapos umupo sa pwesto. Sa mga dokumento po mula sa Securities and Exchange Commission, pinapakitang parang hindi raw kayo nakapag-divest ng inyong negosyo. Tama ho ba yung ganong impression? Hindi pa ako nananalo pagka Pangulo. Kailangan mag-divest ka pag nanalo ka. Subalit hindi pa naman ako nananalo eh. Napakadalentado ko naman na mag-divest. Hindi, sa mga public office, hindi ba required yun hindi. sa House at sa Senado? Ang sa Kongreso po, hindi kami required. Ang required lamang kami, sasabihin mo, pag boboto ka sa isang panukala na conflict of interest. I-inhibit ka. Oo. Lahat po yan talagang pinapag-aralan po ng mga natin mabuti yan at sinisiguro ko na dyan sa aspeto na yan, ang batas sinusunod ko. Meron pong mga listahan daw ng mga batas na mukhang meron yata kayong kaugnayan o personal o business interest.
Ilalatag lang po namin para mapaliwanag ninyo. Co-authored a bill amending the Agri-Aqua Law to include housing investment. Nasama daw itong nabiyayaan yung mga proyekto ninyo. Tama po Hindi ba pa to? nga na-implementa yan eh. At saka yan, titingnan niyo muna kung bumuboto tayo dyan. Kasi misa sa diskusyon, natadagdagan yan. Pero pagka the moment na madagdagan na, ay ako'y umaalis na. Hindi ako sumasama sa mga diskusyon ng mga panukala. So umiiwas kayo. Co-authored a bill increasing the capital of the National Home Mortgage and Finance Corporation. Well, yan, hindi kami involved dyan sa government yan eh. Ang kami ngayon ay hindi na kami sumasali dyan sapagkat pribado na kami. Ayaw na namin sa gobyerno. Okay. Increasing housing investments with the Social Security System. Bill increasing. Oh, hindi rin kami kasali dyan. Yan ay government na. Making Pag-ibig Fund contributions compulsory. Yan din, wala ako dyan. Talagang deliberately, I did not participate in any discussion. All right, thank you. And even in voting. Okay, Senador, doon sa issue po ng land grabbing, may mga lumilito ngayon, yung issue ng North Sagaray, Bulacan, tsaka San Jose del Monte. Alam mo pala ako nila land grab. Yan yung matagal ng mga istorya-istorya. Meron nga nagkakaso na na-dismiss na. Pero sabi ko nga, ang hamon ko, mapatunayan yung na land grab yan sa inyo na. Meron din daw kaso dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Iginigiit ng mga magsasaka ng lupang sinasaka nila ng mahigit 2 dekada mula 1974 ay binakura noong 1996 at ginawang subdivision ng Palmera Homes na inyong pag-aari nang hindi man lang daw sila kinonsulta. Alam mo, ang paggawa ng subdivision ay isang proseso na talagang sinusunod mo talaga yan. At sasabihin ko lang na yung area na yan, bundok yan. Nagtataka nga ako kung bakit merong kung paano nagkaroon ng farm dyan. At kami sumusunod sa batas talaga dyan sa ating mga business na yan. Okay, Senador, siguro doon sa issue na kinakalat na kayo daw ang tunay na kandidato ni Pangulong. Kaya ganda, nabuo nga yung Villaroyo. So, pag kayo naupo, tuloy ang kaso ng katiwalian laban kay Pangulong. Tuloy yun. At alam mo, sinasabi ko talaga, ako naman, minsan tatanungin ako, malaki na raw nagagastos ko. The mere fact na akong gumagastos sa sarili ko, nagpapatunay na hindi na ako kandidato. At ang ginagamit kong grupo, Nationalista Party, paano naman yun? Naggrupo ko, pera ko ginagamit. Ano naman ang motibo ko na makikipag-usap ako sa Pangulong Arroyo? Yun daw kung slate ninyo ng senatorial, parang Rainbow Coalition. Para daw kung flag of convenience yung inyong partido. Sila po ba'y pinopondohan ninyo? Kaya yata nahahatak lahat sa inyong... Kasi ako pinaghirapan ko yung pera na yan. Dugo at pawis yan. Yun daw kung slate ninyo ng senatorial, parang Rainbow Coalition. Para daw kung flag of convenience yung inyong partido. Sila po ba'y pinopondohan ninyo? Kaya yata nahahatak lahat sa inyong... Kasi ako pinaghirapan ko yung pera na yan. Dugo at pawis yan. Hindi mo yan ipinamimigay ng ganyan-ganyan lamang. At ito naman yung bunga ng pakikisama at mga prinsipyo. Kami ay meron kaming common denominator. Meron kaming common objective. Yung iahon ng ating mga kabayan sa kahirapan. Yan, dyan pare-pareho kami. At sa akin, sapat na yan. Kapag kayo'y manalo, ano mangyayari sa mga kaso ng Arroyo administration? Tulad ng NBN, CTED, fertilizer scam, at Sa akin- Hello Garci. Ang sa akin, may judiciary tayo, tuloy-tuloy yan. Hindi ako gagawa ng anuman para ipagtanggol sila. Hindi ko pipigilan ng proseso, tuloy-tuloy yan. Bilang huling katarungan, Senador Villar, ano meron ka at ikaw ang dapat na ipotong kandidato? Matagal na po na ginagamit natin basihan sa pagkahalal ng Pangulo ay yung popularidad lang o emosyon. Pero yung talagang kailangan natin sa ngayon, yung may karanasan, kakayahang mamahala, at liderato. Kaya nga sinasabi ko, mahalaga sa mga kandidato ang pag-usapan yung aming mga kakayahan. Yung kakayahan namin na gawin yung aming sinasabi. Napakalaki ng ating pangarap. Iahon ng ating mga kababayan mula sa kahirapan. Yung pangarap na yan, pati paglutas ng corruption, yung mga pangarap na yan, hindi mo magagawa kung noong mga nakakaraang panahon, hindi ka pa nakakagawa ng ganyang kalalaking mga bagay. Kailangan na ipakita mo na noong nakakaraang panahon, yan nakagawa ka na ng ganyang kalalaking pangarap, natupad mo na ipatunayan mo ng kaya mo, para ngayon, maniwala ang mamamayan natin. Kasi otherwise, kawawa naman yung mga mahirap. Maghihintay na naman sila ng 6 na taon kung hindi pala naman kaya ng mananalo. Senador Villar, maraming salamat po. Thank you, sir. Maraming salamat din sa inyo at magandang gabi.